July 3, 2025 ay pumanaw na ang batikang entertainment news writer, columnist, talk show host at talent manager na si Lolit Solis, or ang real name niya ay Lolita A. Solis, sa edad na 78. So anong dahilan ng pagkamatay ni Manay Lolit ay heart attack, no? Sakit sa heart attack. At kahapon ko lang na nabasa, no, sa social media na totoo pala na pumanaw na itong si Lolit Solis. So sino ba itong si Lolit Solis? Itong si Lolita Solis ay ipinanganak noong May 20, 1947 sa Sampaloc, Maynila. Lumaki siya sa squatter area dyan sa Lardizabal, Sampaloc, malapit lang sa National University. At kung saan ay kumuha siya ng journalism, no? Nag-graduate siya ng mass communication sa UP at naging kaklase niya si E.B. Dabarcad's host, Joey De Leon, na kalaunan ay nakasama niya dyan sa programa na Star Talk sa GMA7, kung saan silang dalawa ay mga TV talk show host. Tapos kumuha din siya ng political science pero hindi niya tinapos. Tapos nagpakasal ito si Lolit Solis dyan sa engineer architect, pero nag-separate sila dahil sa mga problema sa pinansyal. Meron silang dalawang anak na babae at si Lolit Solis ay tumira sa Pampanga bago siya bumalik, no, dyan sa Maynila. At tumira siya dyan sa Fairview sa Quezon City. Tapos itong si Lolit Solis, kilalain naman natin sino itong si Lolit Solis. So mga katulad ito nila Boy Abunda, nila Oji Diaz, Christy Peremina, kilala, no, pagdating sa mga entertainment showbiz, no, pagdating sa entertainment at showbiz. At meron silang mga sabihin natin mga marites. Nagsusulat sila ng bukod sa si Lolit Solis ay nagsusulat ito ng column dyan sa mga newspaper. At doon ay nagsusulat siya about dito sa mga artista, no, yung mga tinatawag dating mga yung mga chikahan, no, mga chika, ano ba yung mga happenings diyan about dito sa showbiz. So yan ang ni Lolit Solis. So aside sa pagiging TV host, columnist, ay naging talent manager, no. Kilala din si Lolit Solis as talent manager ng mga kilalang artista, yung mga batikang artista at ilang politiko, no, kagaya ni Bong Revilla. Parang hinawakan niya itong si Jingo Estrada, si Gabby Concepcion, si Tonton Gutierrez, Christopher De Leon, Lorna Tolentino, Rudy Fernandez at Paulo Contis. Tapos of course, columnist siya ng tabloid sa Filipino Star ngayon. Ay parang ito ng Philippine Star, itong Filipino Star ngayon, kasi Tagalog yan eh. Yung dyaryo ng Filipino Star ngayon, Tagalog siya. Na unlike sa Philippine Star, yung mga nila, English. Tapos naging judge din si Lolit Solis ng reality talent competition dyan sa GMA7 na Starstruck. Dahil sa trabaho ni Lolit Solis, no, bilang talent manager, columnist, ay nabalot din ng kontrobersya itong si Lolit Solis. So matandaan niyo noong 1994, hindi siya MMFF, hindi rin siya FAMAS, kundi Manila Film Festival. Parang ginanap yan mga before pa, no, na Metro Manila Film Festival. Parang parang April, hindi ko alam, hindi ko na matandaan kaya ito, Manila Film Festival, kung saan co-host itong si Rocky Gutierrez, anak ito ni
Eddie Gutierrez, anak ata to ni Eddie Gutierrez at ni kapatid niya, no? Ate niya itong si Rufa Gutierrez. Then isang Miss Universe Mauritius na si Viveka Babaji, kung saan in-announce yung pangalan kung sino yung mananalo bilang Best Actor at Best Actress. So, ang totoo talagang nanalo bilang Best Actor at Best Actress ay itong si Edu Manzano at si Edu Manzano at si Aiko Melendez. Pero iba yung pangalan na in-announce sila. Yung nanalo daw ay itong si Rufa Gutierrez bilang Best Actress at si Gabby Concepcion bilang Best Actor. Instead, sila Aiko at si Edu Manzano. Kaya merong mga sabwatan diyan tungkol dito, no, sa iskandalong ito, no, yung Metro Manila, hindi siya Metro Manila, Manila Film Festival scandal. So diyan na-involved dito si Lolit Solis. So kasama din, no, doon sa announcement ng itong si Gretchen Barreto na later she revealed the scam and accused Solis and Annabel Rama na mastermind behind it, no. So doon nangyari, no, sa mga malaking kontrobersya ni Lolit Solis ay itong Manila Film Festival kung saan ay mayroong mga sabwatan, no, at itong si Gabby Concepcion, of course, naging talent manager niya si Lolit Solis. So muntik nang nasira ang karir ni Gabby Concepcion, no, after yung skandalong yan ay parang pumunta dito sa Amerika tapos bumalik sa Pilipinas at binalik yung kanyang kinang, no, bilang isang aktor. So yan yung nangyari dyan sa Manila Film Festival at meron ding mga kontrobersya itong si Lolit Solis. Halimbawa yung 12 million lawsuit, no, kinasuhan nito ng libel, no, dahil dito sa niya kay Sam Milby at Piolo Pascual na parang may relasyon daw kuno, no, itong si Sam Milby at si Piolo Pascual at doon kinasuhan si Lolit Solis ng libel with 12 million lawsuit. Tapos meron pa, no, na-expel din ni si Lolit Solis sa Professional Artist Managers Incorporated or PAMI, no, which she was a founding member for breaching the organization's confidentiality agreement. So yan yung mga kontrobersya, di ko na lang i-discuss lahat, no, yung mga short about dito sa mga kontrobersya na kinaharap ni Lolit Solis. So noong 2022 ay na-confine ito, no, na-hospitalize siya dahil undergoing siya ng dialysis, parang sakit ito sa kidney, no, dialysis itong si Lolit Solis. So yan ang short story natin about dito kay Lolit Solis. So condolence, no, sa mga pamilya na naiwan ni Manay Lolit Solis.